Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng Iglesia bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Kabuyaw, ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito, ang Iglesia ng Kabuyaw ay binubuo ng may 40 pamilya at individual, at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Texon, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. At ngayong taon, Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia na mabili ang bakanting lupa na katabi ng kasalukuyang bahay panambahan na may sukat na 200 metro kwadrado. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyaw ay mayroon ng kabuuang sukat na 400 metrong kwadrado. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan ang layunin ng Panginoong Hesus at JFCM Mission na may panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw. Ngayon, sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, Bersikulo 7. Masayang araw po. Kaya nga po lang, tayo na po sila. Sige po, samahan niyo po ako tayo po ay manalangin. Maraming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, Diyos na lumalang sa bawat isa, Diyos na banal. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Muli nga po sa pagkakataon na to, Lord. Maraming salamat po sa paggawa niyo po ng kaparaanan upang kami po ay magkasama-samang muli, upang kayo ay masamba at mapasalamatan at mapuri po sa inyong kawalhatian, Lord. Lord, maraming salamat po sa dumaang isang linggo na tunay nga po na hindi niyo kami pinabayaan kailanman, Lord. Lord, maraming salamat sa pagbibigay ng inyong mga pagpapala na patuloy nga po na aming nakakamit sa pamamagitan po ninyo. Dahil po ito sa kabutihan nyo, sa tunay nyo pong pag-ibig sa amin na hindi po kayo nagkukulang sa bawat araw at sa bawat isa po na inyong mga anak. Lord, maraming salamat po sa mga ginagamit nyo po na tagapagturo, lalo na po sa aming pastor, sa mga elders, sa bawat leader group ng BS po namin. Maraming salamat po sa patuloy nilang pagtitiyaga sa amin, sa pagtuturo po pang ang nais niyo pong maihayag sa bawat isa ay amin nga po ito ay matutunan at may pamuhay. Lord, dalangin po namin sa umagang ito, patuloy niyo nga po kaming ibaba, patuloy niyo po kaming linisin, dinangin niyo po kami sa pamamagitan po ng init ng inyong pagmamahal. Lord, maraming salamat po sa bawat kapatid na patuloy na nagsisikap at nakikisa po sa aming iglesia. Ganun na rin po, Lord, sa Zoom. Nawa po, dalangin namin na sa umagang ito sila po ay makaisa sa gawain na ito. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagtutuwid sa amin sa pamamagitan nga po ng inyong mga ginagamit. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na patuloy niyo pinagkakaloob, lalo na po ang inyong Santong Espiritu na patuloy na umudyok sa amin sa paggawa ng mabuti, Lord. Lord, maraming salamat po. Nawa nga po, Lord, aming pagpasalamat ito po ay walang katapusan, Lord. Kaya po sa umagang ito, puro pagpapasalamat at ang aming masasambit dahil po kayo ang aming Panginoon na hindi nagkukulang. Kayo po ang aming Panginoon na kailanman hindi nagpabaya sa bawat isa. Kayo po ang makatuwirang Panginoon namin, Lord, na patas po sa lahat, Lord. Lord, sa umagang ito, nilalapit po namin ang lahat po ng gagamitin sa aming pagsamba mula po sa magpapaawit. Dalangin po namin na pagkaisahin niyo po sila at nawa nga po sa aming pag-awit, sa aming pagsayaw, sa pagpalakpak, ito po ay makabot sa inyong ninanais, Lord. Ganon din po sa magpapahayag po ng inyong salita, Lord.
Maraming salamat po sa buhay niya, sa patuloy na paggamit sa kanya. Nawa nga po ang kalakasan po at karunungan at ang ninanais niyo po na maihag ngayong umaga ay ito po ay makaabot po sa amin ng maayos at ito po ay maitanim na may pag-ibig at ito nga po ay may pamuhay namin sa bawat araw ng aming buhay, hindi nga lang po dito sa loob ng iglesia, kundi ganun din po sa labas, sa mga nakakasalamuha namin na kaibigan, mga kamag-anak. Dalangin nga po namin na kami gamitin niyo po na daluyan nga po kami ng pagpapala. Kung ano man po yung aming natutunan, kung ano man po yung aming naririnig, kung ano man po yung aming nalalaman tungkol sa inyo, ito po ay may bahagi namin dahil nga po ang lahat ng inyong salita ay banal at makatotohanan at ito po ay nagbibigay katuwiran sa bawat inyong mga anak, Lord. Lord, nilalapit din po namin ang mga guro na ginagamit niyo po sa mga bata. Maraming salamat po sa buhay nila, sa pagbibigay ng kalakasan, kagalingan at sa patuloy na pagsisikap nila na maihanda ang kanila ituturo sa mga bata. Salamat din po sa buhay ng mga bata. Dalangin po namin sa murang edad nila ay sila po ay matuto at maitanim din po nila habang sila ay bata. Hanggang sa paglaki nila, ito hindi mawala sa kanilang isip, puso at nawa nga po ito ay magamit nila hanggang sa paglaki nila, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. Nilalapit din po namin mula nga po sa umpisa hanggang sa magtapos. Nawa nga po iloobin nyo na mapadala po kayo ng inyong matatapat na anghel upang ang aming gawain, ang aming pagsamba ay wala pong makahadlang. Kayo sila nga po ang magbantay, sila nga po ang sumuporta at mag-ingat sa amin, Lord. Sa lahat nga po ng gagamitin, Lord, dalangin po namin na ang lahat po ay magkaisa patungo sa pagsamba na may puno ng kagalakan, pag-ibig. Wala pong ibang isipin kundi kayo lang na aming Diyos na dapat sambahin, dapat pasalamatan, dapat na ibigin dahil kayo po ang nagligtas ng aming buhay mula sa kamatayan, Lord. Muli po, Lord, sa umagang ito, sambahin ka, purihin ka. Kayo lang po ang dapat pasalamatan. Lahat po ng aming dalangin ay sa inyo lang po namin ito inaasa. Sa inyo lang po namin ito pinagkakatiwala. Sa ngalan po ng inyong Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Dako na po tayo sa paanyaya para sa pagsamba. Bago po ang lahat, babasa po tayo ng verse, awit 104-5. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Amen po. Tayo po ba'y nagagalak para sa ating Panginoon? Dapat po nagagalak tayo kasi sabo po diyan, ang puso'y pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Kailangan po tayo sasamba ng may kagalakan sa ating mga puso. Iwaglit po natin ang mga alalahanin, kabigatan, dalahin natin sa umagang ito. Dahil ang nais po ng Panginoon, makasamba po tayo ng may galak at tuwa para sa Panginoon. At sabi po dun sa pangalawa, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Mamaya po tayo'y aawit, tayo po'y sasamba ng mga awiting papuri at pagsamba para sa ating Panginoon. Kaya, namnamin po natin yung bawat awitin nang maranasan po natin yung tamang pagsamba. Maranasan po natin madama natin yung tamang pagsamba at karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. At sabi po, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Hindi lang po tayo magpupuri sa samba, kundi siya po ay ating papasalamatan dahil ang ating pong Panginoon ay mabuti. Sabi po sa verse 5, mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Kaya ang ating pong gagawin, wala po tayong gagawin sa umagang ito, kundi tayo po magpupuri, sasamba, pasasalamatan natin ang ating Diyos dahil siya po ay mabuti at tapat kailanman. Amen po ba?
Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maging po yung mga nasa Zoom din po, good morning. Amen. Sabi nga po sa call to worship kanina po, sasamba, magpupuri tayo sa Panginoon ng may galak sa ating mga puso. Amen? Amen. Sa araw na ito, mga kapatid, inaanyahan ko po kayong umikot. Batiin po natin ang bawat isa. That
Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Great is your faithfulness, oh Jesus. Hallelujah. Worthy is your name, oh God, to be praised. Come on, church, let's clap our hands. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's life. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Oh, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Yes, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, your grace is enough. Heaven reaching down to us. Yes, oh God. Your grace is enough for me. Oh, your grace is enough. Your grace is enough. I'm covered with your love. Your grace is enough for me. For me. Oh, your grace is enough. Oh, Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Truly, Lord, that your grace is enough, oh God. Amen. Hallelujah. Thank you, Father God, for what you've done in the cross of Calvary, oh God. Hallelujah. So to set us free, oh God, and to save us, oh Lord. Thank you for your great love for us, Panginoon. Hallelujah. We praise your name. We adore you, O God. We glorify you, O Lord, for who you are. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God, for the cross, O God. Praise you, Lord. Hallelujah.
amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail braces. Wash me in your cleansing flow. And now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the dawning of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Jesus, hallelujah. You are worthy, O Father God. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. So thank you, Lord, for this love, Lord Jesus. Thank you for the nail piercings. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God, the dawning of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy, seated on
worthy, oh God. Hallelujah. Oh, Jesus, you are high and lifted up, oh God. Hallelujah. Oh, you are worthy, oh God. Oh, we lift your name on high, oh Jesus. Come on, church, let's worship the Lord. Let's worship in the spirit and in truth. Hallelujah. You are worthy, oh God. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Oh, we praise your name, oh God. Hallelujah. Oh, high and lifted up, oh Lord. Oh, we glorify thy name, Jesus. Oh, Lord. You are worthy, oh God. Hallelujah. Jesus. Amen. Glorify thy name, Jesus. We adore you, oh God. We magnify your name, oh God. We thank you, Lord, for what you've done in the cross of Calvary, oh God, to save us, oh God. Thank you for your unending love. Thank you for your unfailing love, oh Lord God. Hallelujah. Oh, you are high and lifted up. Oh, we praise your name, oh Jesus. Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. Worthy is the worthy is the Lamb. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your amazing grace, O Lord. Hallelujah. Great is your faithfulness, O Lord. Praise your name, O God. Hallelujah, God. Praise you, Jesus. Glorify thy name, O God. Jesus, Jesus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did your grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy waves, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield, my portion be, as long as life endures. My chains are gone. My chains are gone. Yes, oh God. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood
chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, amazing grace, oh Lord, oh hallelujah, hallelujah, oh we praise you, Lord Jesus, oh great is your name, oh God, oh thank you for your unending love, thank you for your unfailing love, oh Lord, we praise your name, Jesus, oh we praise your name, oh Lord, oh how awesome are you, Jesus, we declare your goodness, your faithfulness, oh God. Oh Jesus, oh Jesus, oh Lord, we glorify you. Oh, we praise your holy name, oh God. We honor you. We glorify your name, oh God. Oh, Ramasakaya Radakaya Nararararara. Oh, Sikiera Dararararara. Sokorodokoro Sande. Oh Jesus, thank you for that cross, oh God. Hallelujah. Hura Baba Dakaya Narararara Sikie. Oh, Rabasakaya Radakaya Nararara. Hori Sikia Rabasikia Ramadakaya Nararararara Sakaya Rarara. Oh, praise your name, oh God. Oh, Sikie. Come on, church. We live the name of the Lord of Jesus. Live the name. Hallelujah. We praise your name, oh God. We praise you. We praise you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Oh, Jesus. Nothing will compare to you, Lord God. Oh, you are holy. Oh, we adore you, oh Lord. Oh, Rabasakaya Radakaya Nararararara. Oh, Ramasikia Radakaya Rararararara. Let's worship Him in spirit and in truth. Come on, church. Oh, Rabadakaya Radaya Rararararara. Sikaya Ramasumuro Dokoro Dororo Sande. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Ramasikie. Oh, Rabadakaya Radakaya Rararara. Oh, we praise your name, oh God. Oh, we glorify thy name, oh Jesus. Oh, Rabasikie. Oh, Rabadakaya Rarararara. Sikie Rarararara. Oh, Sikie Rabadakaya Rararararara. Sakaya Rararara. Oh, Lord. Oh, Jesus. My chains are gone. Yes, Jesus. Thank you, God. Set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. The God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine.
Hallelujah. Thank you, Father God. Praise your name, O God. Hallelujah. Glorify thy name, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. For you laid your life, Father God, for us, O God, to save us, O God. Thank you for your great love, O Lord. Hallelujah. We praise your name, O God. To you be all the glory, O God. To you be all the honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yung pakikinig daw po ay puhunan sa pananampalataya. Amen po? Hindi naman lalago yung isang negosyo kapag wala pong puhunan na salapi. Sa pananampalataya po, mga kapatid, ang puhunan ay ang pakikinig ng kanyang salita na siyang dapat na ipamuhay sa ating buhay sa pang-araw-araw. Okay, kung kayo po kung inyo pong natatandaan yung mga nakaraan po nating pag-aaral, ay higit po yun naghahamon sa buhay natin sa pananampalataya. Sabi nga sa ilan sa Bible study, ang palaging tanong, handa ka na ba? No po? Okay, yung atin pong inaral nung nakaraang linggo, inaral po natin ito ng 2 linggo, yung hinatulan na, hinahatulan, hatulan. Okay. Ngayon po, atin naman pong aaralin yung gantimpala. Ito yung karamihan gusto ng kakarami. Amen po? Ito yung karamihan na gusto ng nakakaraming tao, Kristiyano man at hindi. Subalit atin pong lilinangin sa araw na ito. Sabi po, gantimpala. Kailangan pong suriin yung pag-aaral na ito, sapagkat ito ay may direktang kaalaman kung paano tayo mamumuhay sa kasalukuyang buhay na ito. Kailangan daw pong suriin yung gantimpala, hindi lang dun sa pananaw natin, kundi dun sa gantimpalang sinasabi ng Diyos.
Tayo naman ay lahat naniniwala dun sa salita ng Diyos. Amen po? Hindi dun sa sarili natin na pangunawa patungkol po sa gantimpala. Italakay natin po yung gantimpala na ito po ay para lamang sa mga Kristiyano. Amen po? Yung gantimpala na ating tatalakayin ay para lamang sa mga Kristiyano. Dahil yung mayroong mga tao pong kumakawala sa buhay tungkol sa pananampalataya. Sapagkat ang pinapanghawakan nila, Pastor, pinagpapala naman ng Diyos yung mga banal at hindi banal. Yun yung pinapanghawakan nila. Pinagpapala naman, Pastor, yung mga banal at hindi banal. Yung pagpapala po, mga kapatid, dun sa mga hindi banal, pagkatiwala na po natin sa Diyos. Amen po? Yung pagpapala sa mga hindi banal, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Tayo'y banal, kaya darapat po tayong umangkla dun sa pagpapalang ibinibigay ng Diyos, dun sa gantimpala na ibinibigay ng Diyos para sa mga Kristiyano. Okay. Marami pong banyaga ang konsepto ng gantimpala na ipinangako ng Diyos. Banyaga ito hindi lang para sa kasalukuyang buhay na nasusobrahan sa paggamit kung minsan yung kaloob ng Diyos sa mga Kristiyano. Manapa, ito rin siguro ang hindi masyadong inuunawa ng mga tao kung ano yung gantimpala ng Panginoon sa walang hanggan. Sa ating panahon, laging nakatuon ang pangangaral ay kung ano ang tatanggapin gantimpala sa buhay na ito. Ingat po tayo mga kapatid. Dahil karaniwan, dun siya nakatuon. Ano ang tatanggapin ko gantimpala kapag ako ay nag-born again dito sa mundong ito? Ang gantimpala, mga kapatid, na ibinibigay ng Diyos, hindi lamang sa buhay na ito, hanggat sa kabilang buhay. Kaya po, sabi ko po, maging ingat po tayo bilang mga Kristiyano. Kung minsan nga, yun yung nagiging pangunahing tuon ng mga Kristiyano. Sa kabila ng mga pagsisikap, kaya ginagawa nila yung ginagawa dahil gusto nila ng gantimpala. Sa ginagawa nilang ito, dito, sa kasalukuyang buhay. Hindi lang po iyon ang tinatalakay ng Biblia ng gantimpala. Dahil po, doon nagiging matamlay ang buhay ng isang Kristiyano kapag nakatuon sila dun sa gantimpalang tatamuan nila dito sa buhay na ito. Hindi lamang sa kasalukuyang buhay, kundi higit sa buhay sa walang hanggan. Ito rin marahil dahil matamlay ang laging sakal na paglilingkod nila sa Panginoong Hesus, ang sukat paglaanan ng buhay. Malinaw naman pong itinuturo ng Biblia na kasama sa pangakong katarungan ng Diyos ang pagagantimpala sa mga anak niya na nagmamatapat sa pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Ang nasa lingkod na nagsisikap na si San Pablo sa paglilingkod ay ang hangarin na manatiling siyang gumagawa at maglilingkod hanggang wakas. Siya sabi po yan doon po sa 1 Corinthians chapter 9, 25 hanggang 27. Kaya po mga kapatid, atin pong aralin ito tungo sa pagbabagong isip sa paglilingkod sa Panginoon sa ating buhay. Magsimula po tayong bumasa doon po sa 1 Corinthians 3:13 hanggang 15. Ate Fiona, pwede pong pakibasa. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa.
Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mabawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ito ay makailang ulit na po natin nabasa. Ano po? Gantimpala. Ano po? Gantimpala para po dun sa mga Kristiyano. Kaya nga po, sinasabi ko po, yung gantimpala nga at aralin natin ay para lamang sa mga Kristiyano. Dito po, sa ating binasa, kausap po ni Pablo ang mga taga-Korinto. Nung dumating po ang Ebanghelyo sa Korinto, ang dinatnan nilang filosofiya ay filosofiyang Grego. Ang filosofiyang ito, itinuturo sa kanila na walang halaga ang katawan. Sipin po natin mga kapatid, sa Korinto, yung turo sa kanila, Kristiyano po sila. Natnawa, wala po sa atin na ganito. Yung kaila pong filosofiya sa buhay, walang halaga ang katawan ng tao. Ang mahalaga ay yung espiritu at kaluluwa ng tao. Basta manatili kang kapit, sabi nila. Basta manatili kang kapit sa espiritu at kaluluwa, walang halaga kung ano ang ginagawa nila sa kanilang katawan. Inihiwalay po nila yung kanilang paggawa sa buhay pisikal na katawan. Nakikita po natin mga kapatid, sa Korinto po ang sulat na ito, na kung makikita po natin, nangyayari po ito dito sa bansang, sabi nila, religious country. Na po, isang reliyosong bansa, nangyayari po yung nangyari sa iglesia ng Korinto. Walang pakialam sila sa ginagawa ng kailang katawan, pero linggo-linggo nakikibahagi sila sa gawaing espiritual. Nakikita po natin mga kapatid, na-realize ba natin yung sinasabi ko? Amen po? Okay. Kaya po maraming Kristiyano sa Korinto, Kristiyano nga silang totoo. Wala naman pakundangan sa pangangalunya. Ganun po ba sa ating bansa? Sa imoralidad, sa pagkain na ipinagbabawal ng Panginoon. Sa mga kasanayan sa buhay, tuloy-tuloy lang sila sa kanilang kinaugalian sa buhay. Sabi ni Pablo, hindi ganun. Sabi niya, hatulan tayo sa ating ginagawa. Kaya po, sa ating binasa, mapapasa atin yung paghukom. Yung pong paghukom na sinasabi, mahalaga ito sa pamamagitan ng, mahayag ito sa pamamagitan po ng apoy, na halos inaral po natin nung mga nakaraang linggo. At sinasabi, may tatanggap ng gantimpala at mayroon naman masusunog at mawawala naman ng gantimpala. Kung ganun, ang sinasabi ni Pablo, pag-ingatan ninyo. Ano po ang sabi ni Pablo? Pag-ingatan ninyo. Sabi nga, kung inaral po natin sa mga dumalo sa Bible study, pag-ingatan ninyo ang iyong ginagawa sa araw-araw. Dapat ito nakatayo sa ibabaw ng pundasyon na Jesucristo. Ang iyong mga ginagawa, dahil ang ginagawa natin ngayon, may epekto sa walang hanggan. Kapag hindi tayo naging maingat, masusunog, magkakaroon ng iba at mawawalan po naman yung iba. Parang, sabi po, parang nagdaan sa apoy. Subalit, sinasabi po, maliligtas din naman. Kaya lang po, yun yung maraming sinasabi ng ilan. Pastor, maligtas lang kahit sa dulo. Maligtas lang kahit dun sa sulok. Yun yung alam mo, kapatid. Hindi mo lang alam pagdating na doon. Pangihinayangan mo ang lahat ng bagay. Sasabihin mo, sana ginawa ko iyon nung nandun pa ako sa ibabaw ng lupa. Panghihinayang, wala ka nang magawa. Tapos na po ang lahat. Kaya po, meron pong palang maliligtas na walang matatanggap
depende po sa ginagawa natin dito sa buhay. Amen ba? Okay. Dako na po tayo dun sa katanungan. Kung inyo pong naunawaan yung atin pong inaaral. Ang tanong po, ano po ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa gantimpalang kaloob ng Diyos? Ulitin ko po, mga kapatid, na po, para lamang ito sa mga Kristiyano. Hindi po natin pinag-uusapan yung paghuhukom para sa mga hindi Kristiyano. Una po, ang sabi, ang mga gantimpala sa walang hanggan ay inilaan sa mga Kristiyano lamang. Ang gantimpala sa walang hanggan ay inilaan para sa mga Kristiyano lamang. Siyempre naman po, yung papasok sa walang hanggan na makakasama ang Diyos ay Kristiyano, totoo lamang. Kapag hindi ka totoong Kristiyano, hindi ka makakapasok sa buhay na walang hanggan na makasama ang Diyos. Tiyakin po natin yan, mga kapatid, sa ating buhay. Na po, tiyakin natin sa ating buhay na tayo ay makakapasok doon sa buhay na walang hanggan. Sasabihin ng Panginoon, halika anak, pasok ka sa aking kaharian. Dalawa lang yan, mga kapatid. Sasabihin ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Umalis ka sa aking harapan. Dalawa lang po, mga kapatid. Pero dapat, ang pangtitiyak, mga kapatid, ay dito po sa ibabaw ng mundong ito para makapasok sa buhay na walang hanggan. Wala pong gantimpalang inilaan ng Diyos para sa hindi Kristiyano. Ang inilaan po ay para sa mga hindi Kristiyano ay kaparusahan sa iba't ibang antas. Sa hindi Kristiyano ang inilaan, kaparusahan na magkaiba-ibang antas. Sino po ba ang ipinangako ang gagantimpalaan ng Panginoong Hesus pagdating sa takdang oras? Yung mga totoong born again. Aralin natin mamaya, ano ba yung sinasabi mo, pastor, na totoong born again? Yung mga hindi totoong born again, mga kapatid, ito'y malalantad pagdating ng araw. Yun yung sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi kita nakikilala. Mga ngatuwiran pa nga sila eh. Naglingkod naman kami sa iglesia. Pero sasabihin ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Okay. Yun po yung mga hindi totoong Kristiyano. Sa pagikayat sa mga taga-Korinto, laban sa kanilang nakalakihang mga paniniwala tungkol sa buhay, itinuro niya ang pagsisikap. Ano po ang tinuro ni Pablo? Pagsisikap. Nagsisikap po tayo upang maging ganap, upang tayo'y lumago tungo sa buhay sa piling ng Panginoon sa walang hanggan. Ang pagsisikap po dito sa mundong ito, hindi sa kabilang buhay. Kaya tinatanong ko po kung nagsusumikap po ba tayo. Dapat tayo magsumikap, mamuhay sa Panginoon sa ngayon, sapagkat lahat ay harap sa hukuman ng Panginoon. Kung nasaang ibibigay sulit ang mga ginawa ng Kristiyano noong sila ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Magmula noong sila ay naging Kristiyano, yung nakaraang buhay natin noon, nung hindi pa tayo Kristiyano, ito'y bayad. Amen po? Amen po? Yung nakaraang buhay natin, mga kapatid, nung hindi pa tayo Kristiyano, ito'y bayad. Nung tayo maging Kristiyano, nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon natin, bayad po yung lahat ng nakaraan. Nung tayo ay maborn again, nagsimula ang Diyos sa atin. Nagsimula po ang Diyos sa atin nung tayo'y maborn again. Nagkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Dapat, ano po natin yon? Laman ng isip natin, mga kapatid, na magsimulang maging born again tayo, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos.
Kaya wag po kayong maniniwala sa mga hindi totoong Kristiyano. Sasabihin nila, may ugnayan sila sa Diyos. Wala po, nahiwalay. Patay nga po eh. Pag sinasabing patay, hiwalay. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Walang ugnayan sa Diyos. Okay, basahin po natin yung 2 Korinto, chapter 5, 6-10. Ate Fiona, pakibasa. Kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam nating habang tayo narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito ng ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Okay. Ang sinasabi po ni Pablo, diyan po sa verse 6, sabi po diyan, laging malakas ang loob ko. Malakas ba ang loob nyo? Amen? Malakas ba ang loob natin na sundin si Kristo? Sundin yung atin pong naunawaan. Sundin yung ating naririnig. Sundin yung utos na sinasabi ng Diyos sa atin. Bagamat hindi natin lubusang maunawaan yung paparating, anong magiging resulta dun sa ating ginagawang pagsunod sa ating Panginoon. Yun po yun ng pananampalataya. Malakas ba ang loob natin na mamuhay sa pananampalataya? Tanong po yun sa isang totoong na born again. Tanong po yun sa isang totoong Kristiyano. Bukas, meron pong malalakas ang loob na magsisigaw naman dun sa may batasan. Sila nga ang lalakas ng loob nila. Ano po? Kaya nga, siguro, holiday po yung Quezon City. Ano po? Kayo ba'y malakas ang loob ninyo? Na mamuhay sa pananampalataya. Amen po? Dapat po, mga kapatid, hamon nito sa buhay natin. Hindi lang sa akin. May kanya-kanya tayong katawagan ng Panginoon. Magsimula tayong ma-born again. Dapat po, malakas po ang loob natin. Ang sinasabi po ni Pablo, habang tayo ay nasa katawang lupa. Katawang lupa ba tayo, mga kapatid? Amen? Baka espiritu ka na. Mamapatay ba pa tayo? Hindi pa kayo takot mamatay? Tinanong nila yung sarili nila. Kung totoo yung sinasabi nila. Okay. Dapat hindi po, mga kapatid. Dapat hindi tayo takot mamatay. Yung sinasabi ni Pablo, mga kapatid. Sabi niya sa mga taga-Korinto, wala pa tayo sa tahanang inihanda ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, handang lumaban, handang mamuhay. Mayroon pong inihanda na tahanang ang Panginoon. Ipinapakita niya kung ano ba yung tahanang dito sa daigdig. Pinapakita ni Pablo, ano ba yung tahanan na nandito sa daigdig at tahanan sa kabilang buhay. Sabi niya, magkaiba raw iyon. Yung tahanan dito sa daigdig, namumuhay tayo ayon sa ating pananampalataya. Sinabi po yan sa verse 10. Kuya, paki 10. Verse 10. Wala. Yan. Sabi po, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng narapat ayon sa ating mga ginagawa, mabuti man masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yun po yung tinasabi niyang tahanang nasa langit. Doon po natin tatanggapin yung gantimpala. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Saan tayo harap? Sa hukuman ni Kristo. Ito po yung nawawala. Ulitin ko, ito po yung nawawalang hiyas sa isip ng mga Kristiyano.
Kaya dapat alam natin bago tayo tumayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Bago tayo humarap, dapat alam po natin ito. Saan pinaghahandaan yon? Dito po sa mundong ito. Bago tayo humarap, handa po dapat tayo. Kaya po, may mga Kristiyanong pabaya. Ano po? Anong sinabi ko? May mga Kristiyano pong pabaya. Sana po wala dito. Sana nga. Ano po? Ano pa po? Salaula sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Hindi nila laging binabangga yung kanilang isip. Kapit po, mga kapatid. Ano sabi ko? Kapit. Baka mahulog. Matuluyan. May mga Kristiyano daw pong pabaya sa laula sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Hindi nila laging binabangga yung kanilang iniisip, yung magiging epekto nito sa walang hanggan. Hindi nila itinatanim sa kanilang buhay kaisipan, bawat isa sa atin na mga Kristiyano ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng narapat ayon sa ating ginagawa, mabuti man ito o masama, na may tuturing. Kailan? Nung tayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Ang buhay natin ito'y kabilang sa kabilang buhay. Ang ginagawa natin ngayon, ang buhay natin na ito'y para paghahanda dun sa kabilang buhay. Amen po? Kaya ka naguhulog sa SS para magkaroon ka ng pension. Pagdating dun sa hindi mo na kayang maghanap buhay, dahil ikay senior na. Ganun po yung pananampalataya. Yung ginagawa natin ito'y para doon pagdating sa kabilang buhay bilang mga Kristiyano. Yung kalalabasan sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, iniikayat ni Pablo, huwag tayong pabaya, magsikap kayo, sabi niya, bilang isang Kristiyano. Ang atin pong aralin yung buhay Kristiyano, buhay bagong nilalang. Gano'n ba tayo mga kapatid? Amen po? Gano'n ba tayo yung buhay natin? Buhay Kristiyano, buhay bagong nilalang. Yan yung totoong Kristiyano mga kapatid. Kung sinasabi mong Kristiyano ka pero hindi ka naman buhay bagong nilalang, fake news yun mga kapatid. Una po, ang buhay Kristiyano ay buhay bagong na nagsimula nang tayo ay ma-born again. Kaya po, ang iba, yung iba naman, yung iba lang, mga kapatid. Yung iba po, pinagpaplanuhan ang pagiging born again. Ang sabi po nila palagi, kapag matanda na ako, tatanda ka ba? Baka kunin ka na Lord ngayon. Yun po yung sinasabi ng ilan. Ano po? Magiging born again daw sila pag matanda na. Ano po? Akala nila, mga kapatid, ang buhay nila ay hawak nila. Amen po? Yun yung akala nila. Ang buhay nila ay hawak nila. Alam na po ba ninyo ito, mga kapatid? Ang isang Kristiyano, ang nagtatakda ng buhay ay ang Panginoon. Amen pa? Ang hindi Kristiyano, ang nagtatakda ng buhay, yung tao mismo yon. Siya ang nagtatakda ng kanyang buhay. Dahil minsan nga, nagpapakamatay siya, itinakdaan niya yung kanyang buhay. Ganun po, mga kapatid. Ano pa po, mga kapatid? Pangalawa, ang buhay Kristiyano ay isang buhay pananampalataya sa mga bagay na inaasahan at batay sa mga bagay na hindi nakikita. Marami po sa buhay natin, hindi natin nakikita. Ang nagdigitan nito ay ang ating pananampalataya. Pangatlo, hindi hatulan ng Diyos ang nakaraang buhay, subalit hatulan ang mga bagay na ating ginagawa sa ating mga buhay mula na maging Kristiyano. Pang-apat, sa hukuman ng Panginoong Hesus, hatulan lahat
ng ginagawa kung ito ay masama o mabuti. Okay, aralin po natin mabilis, isa-isa mga kapatid. Yan. Buhay Kristiyano, buhay bagong nilalang. Una, ang buhay Kristiyano ay buhay na bagong nagsimula nang tayo ay maborn again. Ito po ang sinasabi doon sa 2 Korinto 5:14 hanggang 17. Pakibasa po ate. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang ating pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sabi po ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa atin, sa Kanya. Ganun din po ba sa ating buhay? Ang pag-ibig ba ni Kristo ang naghahari sa atin? Amen po? Sapagkat kung hindi po ganun, hindi pa tayo nakipag-isa sa Panginoon. Ang buhay Kristiyano, bagong simula. Makikita po natin doon po sa verse 17. No po, sinasabi niya yan. Bagamat ito pa rin yung ating itsura. No po, hindi naman nagbago yung ating itsura, yung pa rin. Ngunit binibigyan tayo ng Panginoon na bagong simula. Binura niya ang lahat ng nakaraan. Dapat mabura, mga kapatid. Bagamat nasa isip natin, pero dapat kalimutan yung nakaraan. Dapat na limutin ang nakaraan. Ang mga taong nakipag-isa sa Panginoon Hesus, sinasabi po, wala na yung dating nating pagkatao. Bago na tayo. Born again na tayo. Amen pa? Sa mga totoong nakipag-isa sa Panginoon Hesus, hindi natin pwedeng hatulan kung sino ang totoong nakipag-isa sa Panginoon Hesus, pero alam niya at alam ng Panginoon Hesus kung sino ang totoong nakipag-isa sa Kanya. Alam ng taong yon kung totoo siyang Kristiyano. Alam ng taong yon kung totoo siyang nakipag-isa sa Panginoon. At alam din ng Panginoon kung totoo siyang born again. Sapagkat basa ng Panginoon yung ating puso, yung linalaman ng ating puso, yung linalaman ng ating isip. Pero po, kung totoo siyang nakipag-isa sa Panginoon, binibigyan siya ng panibagong buhay. Kaya nga, mayroon pong pagbabago sa kanyang buhay. Nakikita po yun, mga kapatid. Nakikita nyo yung katabi ninyo na matagal na kung totoong nagbabago siya sa buhay niya sa araw-araw. Kung hindi siya nagbabago sa kanyang buhay, hindi siya totoong nakipag-isa sa Panginoon. Kapit? Kapit po, mga kapatid. Alam mo yan. Kung totoo kang nagbabago. Opo, naalala natin ang nakaraan. Naalala natin yung ating pong personalidad. Yung pinapagawa natin. Pero wala tayong kaugnayan doon. Hindi na tayo alipin noon. Amen po? Hindi na tayo dapat alipin nung nakaraan. Kaya nga sabi ko po, tayo po ay nababago. Sapagkat binayaran na tayo ng Panginoon Hesus at binigyan tayo ng bagong panimula. Kaya po, ang buhay Kristiyano, kung makikita natin sa larawan, yan po, Kuya Kenneth, may larawan po dyan. Okay. Malinaw po? Yan po sa larawan na yan, mayroon po dyan bilog sa gitna. Yung bilog po, yun yung punto na tayo po ay maborn again. Yung bilog sa gitna. Bago yan, kahit gaano tayo kabait. Amen po? Kahit gaano tayo kabait, tayo'y nasa likas na buhay. Likas na kainaan.
Diyan tayo, mga kapatid. Kahit gaano kakabait. Hiwalay sa Diyos. Kaya po, hindi pwedeng ipagmalaki yung relihiyon. Yung estado ng buhay, yung talino, hindi pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kahit gaano kabantog, kaya doon sa nakaraang buhay, dahil ito'y likas na buhay, hiwalay sa Diyos. Hiwalay po, mga kapatid. Yan. Tapos, simula po dyan sa bilog, sabi niya, kaya't kailangan pa rin niyang, kaya po, kailangan pa rin natin maborn again. Amen po? Kailangan pa rin natin maborn again. Kahit gaano po tayo kabait. Yan. Kapag naborn again na, nababago ang buhay. Dahil sa pananampalataya, sila'y bagong nilalang kapag sila'y nagtutuloy-tuloy, doon ang kawawakasan, makakapiling niya ang Diyos. Amen pa? Yung green, yung kulay green, tuloy-tuloy po. Mababago yung buhay tungo na makapiling ang Diyos. Tuloy-tuloy lang siya. Kaya po, yung hindi naman po maboborn again, bagamat makikilala niya si Kristo, pero hindi siya magbabagong buhay, tutuloy-tuloy lang po siya dun sa likas na buhay hanggang hiwalay sa Diyos. Amen po? Malinaw po? Yan po yung totoong, diyan nyo po makikita kung totoong born again tayo. No po? Nakarinig siya, pero hindi naman siya nagbagong buhay, tuloy-tuloy. Pero yung totoong born again, nagbabago po, mga kapatid. Okay, yung pangalawa po, mga kapatid, ano yung pangalawa? Ang buhay Kristiyano ay isang buhay pananampalataya sa mga bagay na inaasahan at buhay sa mga bagay na hindi makikita. Sabi po ni Pablo, ang buhay Kristiyano ay buhay pananampalataya. Inibuhay pag-aanalisa sa ating buhay. Ito po yung kapit po, mga kapatid. Nabibigo po ang edukasyon. Mabibigo po ang edukasyon. O nabibigo ang may pinag-aralan. Di ko po sinasabing masamang mag-aral. Okay. Mabuti po yung nag-aaral. Pero kung magtitiwala ka, ilalagak mo ang iyong buhay dun sa iyong pinag-aralan, kapatid, sinasabi ko na ngayon sa iyo, mabibigo ka. Mabibigo po yung ating karanasan sa buhay pagdating sa pananampalataya. Amen po? Naunawaan po natin, mga kapatid. Kung palagi kang nakabatay dun sa iyong karanasan, na po, hindi ka makakapamuhay sa iyong pananampalataya. Dapat alam po natin yung kahulugan ng pananampalataya. Pagkat ang saligan lamang ng pananampalataya ay ang Diyos. Amen po? Ang saligan lamang ng pananampalataya ay walang iba, ang Diyos at yung kanyang salita. Kahit hindi po natin nauunawaan yung kadadatnan ng ating ginagawa, yung ginagawa na sinusunod natin ang utos ng Diyos, hindi natin alam kung anong kadadatnan nito sa pinapagawa ng Diyos. Kailangan kang sumunod. Yun po yung pananampalataya. Kapag po bumangga yung salita ng Diyos sa ating mga isip, kailangan magbago yung ating isip. Amen po? Amen po ba? Kapag bumangga ang salita ng Diyos sa mga ginugusto natin, kailangan magbago yung gusto natin. Dahil tayo ay may pananampalataya sa salita ng Diyos. Kapag bumangga ang salita ng Diyos sa ating iniibig, kailangan magbago yung ating iniibig. Amen po? Kaya nga nakikipaghiwalay ka eh. Kaya nga binebreak mo siya eh. Dahil hindi siya
mananampalataya. Amen pa? Huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Kahit gaano yan, kagwapo. Amen pa? Magbago tayo ng isip. Pastor, Christian siya. Pag-usapan yung dalawa. Hindi ko sagot yan. Amen pa, mga kapatid? Yun po yung buhay Kristiyano. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo doon po sa 2 Corinto chapter 5, 6-10. Nabasa na ba yan kanina? Yan po, mga kapatid. Ang tinuturong pananampalataya, manampalataya tayo sa nagkakaloob. Amen po? Sino ba yung nagkakaloob? Hindi nyo alam? Ang tinuturo pong pananampalataya ay manampalataya tayo dun sa nagkakaloob. Sino yung kakaloob? Ang Panginoon Diyos. Hindi doon sa pinagkakaloob. Ano yun, mga kapatid? Kaya minsan, nananampalataya tayo dun sa pinagkakaloob. Nakabatay ka na dun, sinasampalataya mo na yung salapi, yung pinagkaloob. Kaya Diyos mo na yung pera. Ganun po yun, mga kapatid. Hindi dapat. Amen po? Kaya po, mga kapatid, anumang nagiging sitwasyon ng ating buhay, nakakapanatili tayo sa Panginoon. Hindi po napipingasan yung atin pong pananampalataya. Kapag yung atin pong pinapanampalatayanan ay yung nagkakaloob. Pero pag sinamba mo na yung pinagkaloob, ayun po, napipingasan na at unti-unti na pong nawawala yung pananampalataya sa totoong nagkakaloob. Kaya po may mga Kristiyanong naghihintay lang sila na dumami at sasabihin nila, sama tayo sa kanila. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Dumami man sa hindi, kung ano yung totoo, kung ano yung salita ng Diyos, kung totoo kang may pananampalataya, dapat yun yung ginagawa. At dapat yun yung ipinapamuhay. Ang dapat isalig natin sa ating mga pananampalataya, ang dapat isalig natin ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, malakas ang loob ko na iwanan ang buhay niya ito, na hindi tayo takot mamatay basta nasa tamang pananampalataya. Di dapat tayo matakot mamatay basta nasa tamang pananampalataya. Ganun po, mga kapatid, ang buhay na nakipag-isa sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, sabi po diyan, hindi na hatulan ng Diyos ang nakaraang buhay, subalit hatulan ang mga bagay na ating ginagawa sa ating mga buhay mula nang tayo po ay maging Kristiyano. Balikan po natin yung larawan para sa mga Kristiyano, simula dun sa bilog, papunta dun sa kulay green, papunta sa piling ng Diyos. Pagdating dun sa piling ng Diyos, tayo po ay hatulan ayon sa ating ginawa. Kung ibabalik yung ating pong larawan, ano po yung hatulan ng Diyos? Yung papunta sa piling ng Diyos. Yung magmula nang tayo po ay maborn again. Hatulan ng Diyos ang bawat araw, ang bawat taon, ayon sa ating pong ginagawa. Kung tayo ay tatanggap ng gantimpala o mawawalan. Hatulan po ng Panginoon Hesus. Wala na po yung dati na lumang buhay, tapos na po yun, ubalit hatulan simula nang tayo ay maborn again. Kaya ano po ang sinasabi ni Pablo? Nilimot ng Diyos at pinatawad ng Diyos na po yung nakaraan buhay at makikita po natin doon po sa Hebrew chapter 8, 11-13. Nandiyan po. Ate, pakibasa po. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin,
kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang pinapawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ano po yan? Yung binasa natin, kasunduan. Ano po? Hindi yan pwedeng baguhin ng sino man. Kasunduan po yan nung nakipag-isa sa Panginoon. Kinakausap po, mga kapatid, ng apostol at ng mga Hebro, at pinapaalala sa kanila yung inihula doon po sa bagong tipan. Ano po? Yan po yung binasa natin na kasunduan. Ano ang inuhula sa kanila sa bagong tipan? Siya ay magiging Diyos nila, sila yung kanilang magiging bayan nila. Sila ba yung Diyos natin? Amen po? Tayo ba'y bayan na ng Diyos? Amen po, mga kapatid. Siya na dapat yung naghahari sa ating buhay. Hindi po sa Pilipinas, tayo lang po nakalipunan ng Diyos. Yung kalipunan, yung iglesia, siya po yung tayo po ay tinuturing na bayan ng Diyos. At itatatak sa kailang puso ang kanyang kalooban at kautusan. Wala pong nalilihim sa Diyos. Alam niya. Kaya nga itatatak sa ating puso. Alam niya yung nilalaman ng ating isip. Yun po yung sinasabi sa Hebrews chapter 8, verse 11 hanggang 13. Diyan yan, kuya? 11. Okay. Lana po. Ayan. Pakibasa po, ate. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikita nilang lahat mula sa pinakababa hanggang sa pinakadakila. Sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang pinapawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Okay, salamat po. Yan po yung binasa na kanina. Na po. So, tingnan natin yung verse 12. Verse 12. Sabi po dyan sa verse 12, sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at lilimutin ko ang kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin po dyan ay yung nakaraang buhay. Nung hindi pa po naboborn again. Lilimot na po yun ng Diyos at yun ay bayad na. Kapag ang Diyos ang nagpatawad, kinakalimutan niya. Gaano pa ba tayo? Gaano po ba tayo magpatawad? Paano po magpatawad ang Diyos? Nilimot niya. Ganun po ba tayo magpatawad? Di sila naimik. Binuksan ng Diyos yung puso natin. Ano kaya yung laman? Galit, sama ng loob, hindi pagpapatawad, ano po? Mga nilulumot na mga galit. Dapat hindi po ganon. Dahil ang Diyos, hindi po siya ganon. Amen po? Ang Diyos ay hindi po siya ganon, mga kapatid. Binayaran ka niya sa iyong kasalanan. Dapat kang magpatawad kung paano ang Diyos magpatawad. Paano ang Diyos magpatawad? Kinakalimutan niya. Huwag po tayong magtatanim ng sama ng loob. Tayo po ang lugi. Amen pa? Pag nagtanim ka ng sama ng loob, ikaw yung unang malulugi. Okay, dako na po tayo dun sa pang-apat. Ang sabi po sa pang-apat, ang hukuman ng Panginoong Hesus, hatulan ng ginagawa kung ito ay masama o mabuti. Ano po ang sabi ni Pablo doon po sa 2 Corinto chapter 5, 6-10 na nabasa na po natin kanina. Siguro basahin ko lang po kuya yung verse 10. Ang sabi po sa verse 10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo, tatanggap ng narapat ayon sa ating mga ginagawa, mabuti man o masama, nang tayo ay nabubuhay pa sa daigdig. Yung basihan
mga kapatid, dun sa pagtanggap kung ano yung ginagawa natin nung tayo po ay nabubuhay pa sa pisikal na ito. Yan po yung sinasabi diyan. Sapagkat tayo harap sa hukuman ni Kristo, tatanggap ng narapat. Narapat sa gusto ng Diyos. Hindi sa gusto natin. Amen pa? Tatanggap tayo pagdating doon sa langit. Ayon dun sa narapat sa gusto ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, kapag hindi ka nagpapasakop sa Diyos, pinipilit mo yung gusto mo, may tatanggapin ba siya? Wala. Wala po, mga kapatid, kasi pinipilit mo yung gusto mo. Hindi mo pinagpapasakop sa Diyos yung mga gusto mo. Kung hindi ito gusto ng Diyos, hindi mo dapat ginugusto. Tatanggap ng gantimpala, sabi nga po, o mawawalan nito. Wala tayong karapatang humatol tungkol dito. Ang Diyos ang may karapatan humatol. Pwede natin isipin kung narapat yung kanyang paglilingkod. Nakikita po natin ito, mga kapatid, sa atin at sa mga paglilingkod ng ating mga kapatid. Makikita po natin kung narapat yung kanyang paglilingkod. Pero wala tayong karapatang humatol sapagkat yun lang yung ating nakikita. Ang Diyos, ang sabi ni Pablo sa Roma, ilalantad. Nakikita niya ang nilalaman ng ating puso. Marami po sa atin, mga kapatid. Ito yung ayaw nung ilan, mga kapatid. Linawin ko po, mga kapatid. Marami sa atin pumapalpak dun sa mga pagsisikap natin, mga kapatid. Na nagsisikap tayo na hindi naman mali. Na po, tama naman yung ginagawa natin. Subalit, nagsisikap pagdating sa dulo, minsan pumapalpak. Minsan ayaw po yun ng tao na pumalpak sa dulo. Kahit sino ayaw po noon. Pero kung ito ay kalooban ng Diyos, makinig po tayo, mga kapatid. Pananampalataya ito, tinuturo ito sa atin para tayo lumago. Pero kung nagsisikap tayo, mga kapatid, dun sa pinapagawa ng Diyos, pero minsan pumapalpak tayo sa dulo, ang Diyos po, mga kapatid, nangingiti sa ginagawa natin. Sapagkat nangingiti siya dahil tayo ay nagsisikap. Amen pa? Kahit sa mga pasya natin, bandang dulo, pumapalpak, nangingiti po ang Diyos. Sapagkat tayo po ay nagsusumikap. Sapagkat inaari niya na karangalan, mga kapatid, yung atin pong mga pagsisikap. Ito naman po yung kabila noon. At mayroon naman laging nagtatagumpay dahil po magaling siya. Pero, hindi naman lubos yung kanila pong isipan. Hindi nila lubos na ibinibigay sa Diyos yung kanyang buhay. Pero nagtatagumpay po siya. Apo? Dahil sabi nga po, magaling siya. Ang Diyos po, mga kapatid, kung hindi niya ibinibigay yung best niya, pero nagtatagumpay po siya, ang Diyos po ang hahatol pagdating sa paghuhukom sa mga taong ganon na mayroon pong pangunawa na magtatagumpay pero hindi po niya ibinibigay yung kanyang lubos na paglilingkod. Inalay ng Panginoon yung buhay niya, buong buhay niya para sa atin. Dapat maglingkod po tayo sa Panginoon ng buong buhay din para sa Kanya. Amen pa? Upang pagdating ng araw, tatanggap tayo ng gantimpala. Ayon po sa ating ginagawa, lubos dapat ibigay natin sa Panginoon. Maraming salamat po, mga kapatid. At ito pong pag-aaral na ito, ay atin pong itutuloy sa isang
Sa susunod na linggo, nawa po, nandito po tayo. At atin pong sama-samang aaralin yung susunod po. Maraming salamat po. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Dako po tayo sa isa pa pong napakahalagang parte ng ating gawain, ang pagkakaloob at pag-iikapo. Bago po tayo mag-ikapo, babasa po muna tayo ng isang verse sa Malakias 3:10. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo, upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mga minamahal, tayo po ay dumako sa ating sama-samang pagkakaloob sa ating Panginoon bilang isang iglesia. Ang may akda po ng pagbibigay ang ating Panginoon Diyos. Siya ang nagbigay at patuloy na nagbibigay dahil po sa dakilang pag-ibig at pagsamba sa Kanya. Tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na mag-alay ng ating mga ikapo at mga kaloob na mayroong kagalakan sa ating puso. Maaari na pong mag-ikapo. Kung nakapagbigay na po ang lahat, tayo po ay sama-sama po natin itong ipanalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa isa pong napakahalagang gawaing ito. Salamat po Panginoon sa aming mga kapatid na patuloy na nagmamatapat Panginoon sa aspetong ito. Salamat po Panginoon at ganun din po Ama sa hindi pa po nagtatagumpay sa gawaing ito. Ikaw nga po, Panginoon, ang magturo sa bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa aspetong ito. Patuloy mo po, Panginoon, na pangunahan ang bawat isa, Panginoon, na mapagtagumpayan din po nila ito, Panginoon. At ganun din po, Ama, nilalapit din po namin ang lahat po ng humahawak nito. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan at kaalaman upang patuloy nila, Panginoon, na magampanan ito, Panginoong mga pagbibigay na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan, Panginoon. At tanging ang mga ikaput kaloob na ito ay magamit lamang po, Panginoon, sa ikalalago ng aming iglesia, Panginoon. At para din po, Panginoon, sa paghayo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Wala po bang may kaarawan? Wala. Ayun. Happy birthday po kay Sister Daniela Magsino sa July 23. Happy birthday po. Naandyan po ba? Ayun, nasa taas daw po. Ayun, happy wedding anniversary din po kay Brother Ryan and Sister Maricon Parducho sa July 27. Happy anniversary po. At meron din po tayong bagong dalo.
Wini-welcome din po namin si Ate Melinda Bolos, kasama po ni Ate Vilma Labordo. Welcome po sa gawain. Thank you po. Salamat po. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Ayan. So, additional announcement lang po from Young Adult. Ayan, Kuya Ken. So, magkakaroon po muli ng fellowship. Pero this time po, ito po ay para lamang sa mga Young Adult. So, sino po sila? Ages 21 and up na wala pa pong mga asawa, wala pa pong asawa at anak. So, ito po ay gaganapin sa linggo, July 28, 1 p.m. So, tama po ba naalala ko, potluck natin next week? Amen. So, reminder din po. So, after po nung potluck, so, doon po gaganapin yung fellowship. Dito lang po siya sa church center. So, ito po ay hahanguin sa unang Juan for 16 to 19 na si Pastor Arnel po yung magiging tagapagturo po natin. So, hinahamon po namin lahat ng young adult na makibahagi po, makasama namin sa gawaing ito pagkat actually, young adult is hindi pa po siya ganon ka-tightly closed compared to youth. So, yun po yung relationship na binibuild po natin dito sa mga gantong fellowship. So, sana makasama po namin kayo, mas makilala po namin kayo at maging kabahagi po kayo ng ministeryo. Maraming salamat po. Hello, good morning po. Tayo po ay pagpe-pray po natin yung nag-birthday. Tsaka may anniversary. Isa lang yung may birthday. Si Sister Daniela. Yung may anniversary po. Si Kuya Ryan. Tsaka si Sister Con. Matagal na po natin sila mga nakasama dito sa church. Okay, mga kapatid, ito po Sister Con, Kuya Ryan, Sister Daniela. Baka makalimutan nyo Ako lang nakakalimot dito. Baka madamay pa kayo sa akin. Alright, pag-pray po natin sila. Ama naming nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa muli mong pagbibigay ng panibagong taon at pagkakataon, pag-asa para sa aming mga kapatid nito na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo, Panginoon. Ama, unang-una po, pinapanalangin po namin sa inyo si Sister Daniela. Salamat, Ama, sa buhay niya na patuloy mo siyang gamitin sa kanyang mga talento na maaari niyang maipaglingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Ama, habang siya po ay lumalaki, patuloy pong ma-develop, Lord, yung kanyang kaaliwan na makapaglingkod sa iyo. Kaaliwan din, Panginoon, na matuto ng mga salita mo at may pamuhay ito sa kanyang pansariling kapakanan, Panginoon. Salamat, Ama, na maging mabuting patutuorin ang kanyang buhay sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga kamag-anak. Salamat, Ama, maging yung kanyang pag-aaral, pinapanalangin din po namin na patuloy mo siyang samahan sa kanyang mga studies. Nawa, Lord, wag po siyang mahirapan, bagamat patuloy rin po siyang magsikap upang matuto pa at matupad hanggang sa matupad yung kanyang mga pangarap sa buhay. Nakasama ka, Panginoon. Salamat po, Ama, sa buhay niya. Salamat sa panibagong pagkakataon na ibinibigay mo sa kanya para sa araw na ito at sa kanyang darating na kaarawan. Ganon din po, Panginoon, patuloy po namin nilalapit sa iyo at pinapanalangin ang aming kapatid na Sister Con at saka si Kuya Ryan sa kanilang
anniversary ng wedding, Panginoon. Ama, salamat sa patuloy mong paggabay sa kanila bilang mag-asawa, sa patuloy nilang pagsusuporta sa bawat isa upang matugunan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Ama, sa kabila ng mga kahirapan sa buhay na ito, narito pa rin sila, nagiging matatag sa iyong harapan, patuloy na nagpapatotoo bilang isang pamilya sa harapan ng iglesyang ito, Panginoon. Salamat, Ama, na ang buhay nila ay patuloy pa rin naming makita na lumago at patuloy na sila ay maging kaaliwan at patotoo ng aming mga kapatid na naririto ngayon, Panginoon. Salamat, Ama. Ikaw po ang patuloy na magpala ng kanilang buhay. Patuloy, Lord, na dalangin namin anuman po yung mga kanilang pangarap para sa kanilang mga anak. Matupad po ito ng naayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Sa iyo lamang po ang papuri. Sa iyo lamang parangal sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Salamat po. Ngayon po, mga kapatid, tayo naman po idarako na sa ating closing prayer. Tayo po sama-samang tumayo at lumapit po tayo sa ating Panginoon. Let's pray and close our eyes. Ama naming nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa araw at pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli ay kami ay makapakinig ng iyong salita, matuto at makapag-aral, Panginoon. Ama, sa aming paghiwa-hiwalay sa umagang ito, dalangin po namin ang patuloy mong pag-iingat sa bawat isa. Dalangin namin ang aming mga natutunan ay maipamuhay po namin, may bahagi rin namin sa iba na sa mga taong pinipili mo upang sila'y maligtas at makasama sa iyong paghahari, Panginoon. Ama, salamat na ang oras at pagkakataong ibinigay mo sa amin na hindi po masayang. Bagkus, Panginoon, ay may pamuhay namin ito at mapaglaanan ng pagkakataon upang kami ay manatili sa iyong mga kamay, Panginoon, at sa iyong presensya. Ama, dinadalangin din po namin na sa isang buong linggong darating, yung aming pong mga tungkulin, patuloy po namin silang magampanan, tungkulin sa iyong iglesia, tungkulin po namin sa mga Bible studies, prayer meetings, at sa iba pang mga gawain, Panginoon, na itinatalaga mo para sa bawat isa sa amin. Magampanan po namin sila, Panginoon, ng may katapatan at dedication, Panginoon. Ama, tanging ikaw lamang ang patuloy na manguna at mataas sa amin. At papasalamat kami, Panginoon, sapagkat hindi po nasasayang ang aming buhay para may paglingkod namin ito sa iyo. Ama, salamat po. Ikaw lamang patuloy na mataas at mahayag sa aming mga sarili at maging ang aming sarili, Panginoon, ay maging mabuti ring patotoo sa harapan ng ibang tao na nakakakita sa amin, Panginoon. Ama, sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang parangal. Maraming po salamat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating gawain. Naway sumayin yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Banal na Espiritu. Tapos na po ang ating gawain, umuwi po tayong masaya at ipamuhay po natin ang salita at aral ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Muli po tayong umawit ng ating papuri sa ating Panginoon. Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in
Him. Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise Him. Praise Him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise Him, you heavens and waters and skies. Let the whole earth praise Him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all, great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all, great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in Zion, King over all the earth. Amen. Hallelujah. JFCM Kabuyaw, ngayon sa 25 taon, pagpapakatatag at pasasalamat. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 7.